Magandang araw sa inyong lahat mga banateros at eto na nga pag-usapan po natin tong issue. Naku po, mukhang isusunod na ho to si Kitty. Meron siyang lumabas na video. Naku, yari na. Naku, ano ba yung video na yan, Banat Bay? Naku, delicate sa mga sinasabi mo na yan, ha? Mamaya, unya-unya, chotomate, kudasay. Pag-uusapan natin yan. Oh, pero bago yan, sandali muna, ilagay muna natin sa tamang perspektibo. Ano ho ba nangyayari ngayon? Alam naman po natin na nangyayari ngayon sa ating bayan, talaga nga na mga idinidiin at talagang sinisiraan ng mga Duterte. Then naayon na rin po yan doon sa dokumentong kumalat na inilabas po ng Manila Times na yung Oplan Horus. Ano ibig sabihin ng Oplan Horus? House of Representative Unjust System. Invento ko lang po yun. Basta meron pong dokumentong lumabas po na saan tawag doon ay Oplan Horus. At kasama ho sa dokumento na yan kung paano po yung gagawin pa po sa mga Duterte. Sisiraan pa, talaga nga naman yuyurakan ng pangalan, paharap-pahinain. Yan po ang nakalagay doon sa dokumento na yan. Pahihinain po mga Duterte para po sa 2028 sa kandidasi ni Speaker Romualdez. Nako po, grabe. Oy! Mali ang pindot. So, sa madaling salita mga kababayan, lahat ng mga nakikita ninyo at makikita pa lang ninyo at yung mga lumabas na sa news at lalabas pa lang sa news, walang ibang tema yon kung hindi pabagsakin ng mga Duterte, siraan ng mga Duterte. Kaya nga yung ating title ngayon mga kababayan ay si Kitty. Oh, may iskandalo. Naku po, kasi sa tingin ko kasi una, 'di ba, ang target lang nila si Pangulong Duterte, in-ICC hanggang makidnap siya. Tapos si VP Sara Duterte, impeachment, confidential funds. Tapos si Pulong naman, kesyo meron daw pananakit o kung ano-ano pa mga pagbibintang. Sigurado tayo isusunod niya diyan si Baste. Pagkatapos si Baste, si Kitty na. Kaya ang title natin ngayon ay napakalupit, 'di ba? Tungkol po kay Kitty. May lumabas siyang video. Naku po, ayan na. Sigurado ako gagamitin na ito laban sa kanya. Anyway, bago po 'yan, unahin po muna natin ang sinabi dito sa itong kaso ni Pulong. Okay, pag-usapan ho natin. Kasi alam nyo, grabe ho, nakakatawa talaga itong akusasyon tungkol kay Pulong. Tapos ngayon naglalabasan yung mga meme niya, picture niya, na kesyo manyakol daw si Pulong. Pambihira kayo, oo. Hindi, ito lang pambihira kayong sobra. Kasi ginamit na po yan nung mga dilawan, 'di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte noong 2016, hindi naman effective yung manyakol na yan Hindi ho effective yan. At saka naman, eto sa akin lamang po ito, ang mga Pilipino, wala ho silang pakialam dyan. Ano ngayon kung manyakol? Hindi, halimbawa lang, assuming it is true. Assuming lang ano ngayon? Wala kaming pakialam. Yun nga panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yan din ang pagbibintang sa kanya. Tapos binantangan pa siya na maraming jowa, maraming hiwalay sa asawa, yung mga ganyan-ganyan di ba? Ang dami-daming pautot na ganyan. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Abay, nang halik palalo. Ano nangyari? Nagalit ba ang tao? Hindi. Meron pa nga siyang nilaf-laf Oo, kinandong niya, tas nilaf-laf niya. Rally to when we were there and we were shocked. Pero wala, sabi niya kasi, it's not about that. Sabi nga ni Ma'am Hanilet di ba, binibintang sa akin ng asasawa ko, yung babaero. Pero ito, isang bagay na masasabi ko, mahal niya ang bansa. Ipaglalaban niya ang bansa at magpapakamatay siya sa bansa. Ganon din kay Pulong. Kahit anong pang babatikos nyo, ito si Pulong, ito, manyakol, di ba? Kumukuha ng nyok-nyok. Di ba? Wala yan. Iyan ay isang desperate move from this, wala ko kasi silang wala ko silang mapatunayan
alam mo yung lahat ng pagbibintang, 'di ba? Kay Pulong binintang na ata nila yung ano ba 'yun? Kesyo adik. Wala o sila magnanakaw. Wala, hindi nila mapatunayan, walang ebidensyang maipakita. Kaya this time naghalongkat, 'di ba? Etong kapulisan natin, kaya 'di ba pinalitan yung mga pulis sa Davao. Naghalongkat ng sige, hanap kayo ng maliit na kaso ha. Subukan natin makahanap ng maliit na kaso at palakihin natin. Mantakin mo, February pa naganap yun. February pag naganap yun. Tapos, timing naman. Lumabas week before the election. Alam nyo mga kababayan, yung ganyang style po ni Trillanes yan. Na maalala ninyo, 2016, last minute, nilabas niya yung peking BPI account ni Pangulong Duterte. Buti nga, nahabol ni Panelo last day at nakakuha siya ng certification na walang ganong account. Sa madaling salita, yung mga tao sanay na po sa ganyang kasinungalingan, propaganda, lalo na eleksyon. Di ba? This is the most stupid accusation na makikita mo. Una-una, tingnan nyo mga kababayan ha. Panoorin nyo itong video na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito isang malaking katarantaduhan. Ikinuwento ng nagreklamo laban kay Congressman Paulo Duterte na si Cristone John Patriacion sa GMA Integrated News ang pinag-ugatan ng mani pananakit at pagbabanta sa kanya ng kongresista. Natagalan daw siya maghain ng reklamo para kumalap ng ebidensya. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking naka-polo shirt na dinuduro ang isang lalaking naka-sombrero. Ang lalaking naka-polo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking naka-sombrero sa video na si Cristone John Patriacion. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice, pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22. Tingnan niyo mga kababayan ha, aminado siyang bugaw. Ano ibig sabihin ng bugaw? Simpleng-simple. Sila ang nagdadala ng babaeng pabengbang. Di ba? Sa madaling salita, sila po ang nagtutulak sa mga babae para sa prostitusyon. Ang hindi ko maintindihan, legal na po ba ang prostitusyon sa Pilipinas? Legal na po ba ang pambubugaw? Abay, basa. Revised Penal Code Article 202. Define prostitution as women who for money or profit habitually indulge in bengbangan, intercourse, or kung anumang conduct. Lasciviousness and punish them with arresto menor or correctional penalty. Yun do po ay illegal. Krimen yun po. Pangalawa, yung bugaw po ba ay krimen? According to RA 9208 as amended by RA 10364, Anti-Trafficking in Person Act, criminalize recruitment, transport, or harboring of person for sexual exploitation, including prostitution, and punish traffickers, pimps, and recruiters very severely. Very severely. Ang tanong, kung siya is self-confessed bugaw, bakit di pa inaaresto yung animal na yan? According to our law, ito po ay isang krimen. Umaming kang kriminal ka, bakit di ka inaaresto? Again, hindi po ako nagsabing bugaw siya ha. Ang nagsabi po itong balita na ito. At sabi nung balita, inamin mismo, aminado yung lalaki na, lalaki ba yun o whatsoever,
Siya ay bugaw. Bakit di inaaresto yung animal na yan? Kung inamin niya. Pangalawa, yan ang gagamitin laban sa isang Duterte na ginagalang, nirerespeto, minamahal ng taong bayan? Mas kakampihan nyo yan. Sabi ko nga sa SMNI nung tayo po ay may banateros, parang ganito lang ang analogy niyan eh. Droga, gumagamit, at nagtutulak. May isang nagtutulak ng droga, nakitang inambangan, halimbawa lang ni Baste. Si Baste naman. Inambangan ni Baste, hinedbat ni Baste, sinapak ni Baste. Anak ng tutsang kalabaw, mas kakampihan nyo pa yung nagtutulak na yun? Oo, sige, there is a question on human rights and whatsoever. Pero, para gamitin mo yung testimony ng isang drug pusher, ay isa hong malaking kahunghangan yun. Aminadong drug pusher at gagamitin mo para siraan ng isang tao, aba isang malaking katarantaduhan. Ito po mga kababayan, isang self-confessed bugaw. Hindi po ako nagsabi ulitin ko. Ang nagsabi po yung balita at doon sa balita na yon ay inamin daw nung lalaki na siya ay bugaw. So sa madaling salita, ito po ay act na krimen according to the law of the Philippines. Mas paniniwalaan mo pa yung animal na yan? Again hindi po tayo nagbintang dyan, siya mismo aminado. Bakit yung mas paniniwalaan yan? Sabihin na natin kung totoo. Kasi ang sinasabi dito nagdala daw. Pakinggan natin yung kanyang argumento. Nakaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya boss, sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, Ayan nga, malinaw. Hindi naman sinabing Malay mo, PR lang yan. Para sa kaalaman ng iba, ano ibig sabihin ng PR? Yung kukuha ka ng babae, tapos magde-date lang kayo. PR, clean PR ang tawag doon. Ano ho yan Again, okay, sabihin na natin, ginawa talaga ni Pulong yan. Sabihin na natin. Iyon po ba ay dahilan na para hindi nyo iboto yung mama? Kung sakaling nagki-clean PR. Sa halimbawa lang dito nga sinasabi, tingnan ninyo nag-request daw. Sino? Hindi nga si Pulong yung kaibigan pa. So hearsay pa yun. So ang labo ng testimony nitong maman dinala to. daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Mukhang nagkakakatkungan pa sa bayad. Tingnan nyo Tingnan nyo yung kwento. At di nagkikwento siya mismo. Bali-bali yung kwento niya. Ano kwento niya? Kesyo daw nagka-problema sa bayaran. Di ba? So aminado ka na binabayaran ka? Tapos paniniwalaan nyo yung mama na yan? Aba, anak ng putang inang yan. Nakapakalaking katarantaduhan po yan mga kababayan. Di ba? Mantakin mo, ikaw ay aminadong gumagawa ng isang bagay na mali sa ating batas. Tapos mas paniniwalaan? Sandali, banat bay. Hindi mo mapapagkaila na merong video. Video na kung saan nananakit o nagtetret si Pulong. Una-una, tanong mga kababayan, yung video na ba yan, lehitimong kinuhanan during this time? Kailangan pang patunayan yan. Okay? Pangalawa, hindi po kumpleto video. Bakit yung video po ay hindi kumpleto? Di ba po? Ano ibig sabihin? Malay natin kung ano nangyari. Kung talagang merong ginawang katarantaduhan itong lalaki na ito, kaya nag-init ang ulo ni Pulong, baka siguro yung mga taga Davao sabihin pa nila, you deserve that. You deserve that. Sabi nga ni Banateros J, sabi niya, kung ako yan, hindi lang yan ang inabot mo. Kung mga babaeng dinala mo, kasi may kwento-kwento dyan,
sa palipaligid na alam mo naman, marami din tayong kakilala sa Davao, may mga nagkikwento dyan. Gago daw ito eh. Nagdala daw ng di umano alleged ng minor na kinainisan ni Pulong. Na parang bakit ganun? Tapos pinipilit daw. Ibig sabihin, pinipuwersa nitong lintik na bugaw na ito, according to the kwento, allegedly, pinipilit daw nitong bugaw na ito na pasamahin kila Pulong. Alam nga nilang may problema. Sabay, baka minor nga. O kaya naman talagang masyadong kinukutongan ito. Kasi hindi natin alam ang buong kwento. Yun nga ang dyan eh. The video itself will not tell you the whole story. Ang dali yung makakuha ng video na kapiraso na mukhang pasamain yung mama na si Congressman Pulong Duterte. Hindi ba ho? Oh. Yun, pinapirahan mo ba ako? Yun din. Oh, yan ang sinabi daw ni Pulong. Nagsabi yung bugaw pinipirahan mo ba ako? Yun ang sinabi niya. Kaya nagalit si Pulong. Pinipirahan mo ba ako? Paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya na naanuhan ko. Yung tawag nga yun. Gusto na nag-attempt na naman siya ng isa, din tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun medyo short lang. Kasi putol na yung video pina-cut niya. Natagalan daw si Sean. Eto tingnan nyo. Eto na naman ang isa niyang baluktot na kwento. So sinasabi daw ni Pulong paulit-ulit, pineperahan mo ba ako? So sa madaling salita, kaya nagalit si Pulong, it is because ang tingin ni Pulong pineperahan siya. So nag-init ang ulo ni Pulong. So, meron ba siyang ginawa? Sa akin hindi ko sinasabing masasabi nating walang mali. Okay? Kasi katulad na yung akusasyon nila dati kay BP Sara Duterte na nanuntok na sheriff Nanuntok si BP Sara Duterte kasi nga may dahilan yun. Di ba? O eto din, may dahilan. Pineperahan siya. Ibinubugaw sa kanya yung mga babae na malamang ayaw niya. 'Di ba? Pwede 'yun. 'Yun ang kwento. So masama po ba 'yun? Dito pa, baluktot pa siya sa kwento. Tinatanong kung bakit natagalan siya na magsampa ng kaso. Tingnan nyo sagot niya. Lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo. Wala. Itadrop ko yung kaso mong child trafficking. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong So sinasabi niya dito, natagalan daw siya sa pagkuha ng ebidensya, including the CCTV. Tapos sinasabi niya dito na parang tuma-timing siya. Tingnan nyo, pakinggan uli natin. Yun din, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya na naanuhan ko. Yung tawag nga yun. Tapos yung nag-attempt na naman siya ng isa, din tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun medyo short lang. Kasi putol na yung video pina-cut niya. natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Ang kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo. Wala. Itadrop ko yung kaso mong child trafficking. Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, nagalo-halo na talaga ba. Walang Kusa. nagtutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito. Ako lang po to. So kumakalat daw siya ng ebidensya. Isa na nga sa mga nakuha daw niyang ebidensya, narinig ko sa isang is yung CCTV. Ito lang mga kababayan, kanina sinasabi niya wala siyang kinalaman sa pagkalat ng CCTV. Okay, yan ang sabi niya. Pero siya ang kumuha ng CCTV. Kaya nga ngayon lang daw lumabas kasi kakakuha lang daw niya ng CCTV. Kasi yun according sa isang news na interview sa kanya, kasi nga natagalan siya sa pagkuha ng CCTV. Kaya
ngayon na lang niya naisampa kahit February pa nangyari. So baluktot na naman yung kwento na yun. Akala ko ba ikaw ang kumuha ng CCTV pero dinideny mo na kumalat sa social media ang CCTV galing from you. So sino ba talaga ang kumuha ng CCTV? Ikaw o binigay sa'yo? Binigay na lang ba sa'yo ng mga kapulisan yung CCTV at ikinalat ng kapulisan yung CCTV? Hindi ako nagtatanong lang kasi yung kwento mo mali-mali balubaluktot Dinideny mo na sa'yo nang galing yung CCTV kumakalat, yung video na kumakalat, pero at the same time, ikaw din ang umamin na ikaw ang kumuha ng CCTV kaya ka nga natagalan sa pagsampa ng kaso dahil ang tagal ibigay sa'yo yung CCTV. Ano ba talaga ang tunay na kwento? Kasi ang nangyayari ngayon, ito'y part ng evidence. Bakit dumabas sa public? Ibig sabihin, hindi sa tinatago natin yan Ibig sabihin, may ibang purpose ang paglabas nitong video na ito. Kasi sa totoo lang, this is hindi naman sa minor offense, pero ang alam ko itong kinaso sa kanya ay bailable naman. So, hindi ko siya sinasabing tama. Okay? Yung kung sakali mapatunayan na guilty, hindi yun ang punto ko dito. Ang sinasabi ko lang dito, napakaliit dito. Pero, ang dahilan sa tingin ko kung bakit ngayon inilabas to before the election, it is because gusto lamang makadamage sa imahe ng mga Duterte. Ito'y hindi lang labanan ng Congress. I mean, dahil lang sa kandidatura ni Pulong Duterte. Hindi. This is about perception on Duterte. The family. Pinalalabas nila na barumbado, mamamatay tao, manyakol, magaspang, ang mga Duterte, ganyan. Ang hindi naintindihan ng iba, yan ang ginamit na taktika ng mga dilawan noong 2016 sa mga Duterte. Magaspang, manyakol, mamamatay tao, siga. Ang problema mga kababayan, sa totoo lang po, yan ang hinahanap ng mga Pilipino. Yung ganyang klaseng matapang, pag may mali talagang gagawin ng lahat para may pagtanggol ang naaapi. Kasi dito, ako meron akong, sabi ko nga sa inyo, nakakwento ko sa inyo isang araw Ang nakita ko dito ay tila ang sabi sa akin talaga may naapi dito sa time na to at nung si Pulong ay napuno na, doon niya na nilusob yung namimilit. Ito pong bugaw, allegedly, di ba? So ibig pong sabihin, ganun talaga mga Duterte. Pag may nakikita silang injustice, nag-iinit ang ulo nila. Lalong-lalo na pag babae ang binigyan mo ng injustice, nagagalit po talaga ang pamilya Duterte. Di ba po? Napakalinaw po. Alam mo, aminado naman si Pangulong Duterte ba? Di ba may kinikwento siya noon? Yung mga pulis na nag-aabuso sa mga kababaihan. Aba, talagang literal, sinatsapak niya. Ayun ang kikwento ni Pangulong Duterte yan di ba? Kasi nga po, yun sila Akala ng mga dilaw nung time ni Pangulong Duterte, masisira ang Duterte. Inuulit na naman ngayon ng mga pulahan na itong mga tanso. Akala nila masisira ang mga Duterte dito. Nagkakamali sila mga kababayan. Subukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat ng video. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA. Ayan. So, bakit po ba natin ito pinlay? Kasi nga po, yan po ang plano sa Oplan Horus na yan, mga kababayan. Yung lintik na Oplan Horus, yan po ang pattern na ginagawa o guidelines na ginagawa ng mga kalaban sa mga Duterte. Di ba po? Kaya nga ang titulo natin ngayon si Kitty na ang susunod. Di ba? Bakit to? Kasi si Kitty tila nagle-level up. Nag-speech na naman po siya sa INC
At talaga namang nag-level up yung kanyang pananalita. Sabi nga nung iba pambihira, tinalo niya pa yung anak ni Marcos na si Sandro. Si Sandro, bubulol-bulol na nga, nagbabasa pa. Eto si Kitty, talagang galing sa puso. Straight to the point, galing sa puso. Walang pagsisinungaling, hindi politiko ang datingan. Nag-level up. Kaya naku po, sa totoo lang, sarcastic po yung ating titulo. Kasi talagang sa tingin ko, baka isunod na nila si Kitty. Alam mo naman ang mga insecure, lalo-lalo na yung mga may amats, di ba? Pagka ano yan, I don't like that. I don't like you, Kitty. Yeah? You are so, I don't like you, okay? Hanapan yan ng video na nandadaya sa kanyang exam. Ilabas natin para sabihin natin na mga Duterte ay mandaraya. Yeah! Ganyan diba? Ganyan ang eksena ng mga yan diba? Baka yan na isunod si Kitty. O, pakinggan nga natin tong malupit na speech ni Kitty sa INC. Papasalamat ako kay Tito Rodan. May music po yan pero tinanggal ko po kasi baka makopyright. Di ko po alam kung anong copyright ng music. Kaya kung mapapansin nyo may mga blank po dyan. Marcoleta sa pagpunta sa akin ang sumama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahalin Alam mo, pagka hindi mo tinanggal yung music dyan, grabe hiyawan ng tao dyan. Hindi katulad nung sound effects sa hiyawan ni Marcos. ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ako ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, Yun! nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Grabe ka, Kitty. May calling kang bata ka. Yari ka sa buhay mo. Tigil mo na yung jowa mo. Paano't ba? Ma'am Hanelet, ipamanage nyo sa akin ito. Sa amin, bawal ang may boyfriend. Yari sa akin yung boyfriend yan. Papangaralan ko yan, lintik na boyfriend yan, madam. Hindi, biro lang ha. Anyway, hindi, alam nyo mga kaibigan nakakagulat kasi ako po, di ba, kikita nyo naman po, tayo rin nag-i-speech from time to time sa mga rally. It's not easy. Baka akala nyo hindi po ako kinakabahan. Kasi sinasabi ko nga kila Dada, actually before lagi mag-speech, lagi kong binubulungan sila Dada na kinakabahan ako. Kasi hindi ko naman kasi alam talaga yung sasabihin ko. Mahirap naman po talaga mag-speech kasi ako ayoko nung prepared speech as much as possible, yung mini-memorize. Gusto ko yung on-the-spot speech na kung saan nararamdaman ko yung crowd. Kung anong pangangailangan na nilang marinig at that time. Kung ano yung kailangan pa nilang maunawaan, yun yung gusto kong masabi, masalita. Ibig ko sabihin, nakakatakot po yan. Yung ganyan. Nakakayanig po. Pero grabe ho si Ma'am Kitty, si Kitty ho, wala ho siyang wala ka makikitang fear. Parang agila. Alam mo yung walang takot na, pambihira. Ang laki po niyan. Ang laki po niyang gathering ng iglesia. Sobrang laki po. Tapos dire-diretso. Ang ganda ng punto. Precise. Naku, Madam Kitty, dahil dyan, bukas na bukas may iskandalo ka na. Ilalabas na nila yung video mo na nandaraya habang nagluluto ng itlog. O kaya nagluluto ng sinigang. Meron silang CCTV doon na hindi mo hinugasan ng maayos yung kawali. Tingnan mo na, si Kitty, hindi pala siya pwedeng maging maayos na ina, kaya hindi siya pwedeng maging presidente. Yan na kagad ang hirit nila sa'yo. Yeah?
Yan, may music dyan eh. O, kaya lang, tinanggal natin. Kaya, ano na lang, ito na lang music dyan. O, yan. Nung isang gabi, nagsalita ako sa radyo sa Quezon City. At sa pag-iipon na yun, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Yun! Napaka-importante nun mga kababayan. Kasi ito pong gathering na ito ay hindi po ito gathering ng PDP ha. Nakita ko nga po sa report ng Net25 which is yung kanilang istasyon. Ito po'y gathering na iba't ibang kulay. Kasi may mga nakapula, may mga naka-green. Ibig sabihin po, yung mga naandi dito, they support Marcoleta. Kasi ano ito gathering ni Marcoleta ito exclusive na gathering ni Marcoleta ito. Pero hindi po ito pure na Duterte supporter. Pero nakakatuwa ho ito si Kitty. Ilang beses niyang inulit ang Duterte. Ilang beses niyang ikinampanya ang Duterte. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para pagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na kampanya ang kanyang mga kandidato habang sa Dahig. Bago ako umalis ng Dahig, mabilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Nako. Parang yun yung mga nag-GG, no guts, no glory. Grabe sigawan ng tao doon, no? Bayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan natin lahat. Grabe. Kailangan natin ng abogado na may prinsipyo, paninindigan at integridad sa ating legislative branch sa gobyerno natin. Dito, Rodante Marcoleta, my senator. Number 38 sa balota. Huwag natin kalimutan ang PDP laban Senator ng State o mas kinikilalang Duterte! Grabe yan. Hiyawan ng tao dyan. Aabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, my love for my country is what brought me here. Sakit nun. Alam mo, kung ako yung anak, iiyak talaga ako niyan, di ba? I mean, yung pagmamahal mo sa bansa mo ang nagdala sa'yo sa isang kulungan. Ang hirap po niyan, mga kababayan. Ang hirap po. Sa totoo lang, napakahirap po niya. Napakasakit. Ano bang ginawa mong masama? Ang ginawa mo lamang po ay mahalin ang iyong bayan. Ginawa mo ang dapat gawin para maging safe ang ating mga kababayan. 'Di ba? Sa ano ng droga. Pero ikinulong ka. Bakit? Dahil sa politika. Hindi naman po kasi alam mo ni Marcos yan. Paulit-ulit niya sinasabi during the campaign niya. Hindi niya papayagan. Pero bakit biglang tumuloy? Kasi nga, Oplan Horus. Kasi nga, kailangan pabagsakin ng mga Duterte para sa 2028 ni Romualdez. Yun ang dahilan kung bakit naandun si Pangulong Duterte sa Dahig. Diba? There was never any personal agenda involved. Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines. Pilipinas! Duterte! Grabe. Panalo.
Alam mo, kinalibutan ako dyan nung pinakikinggan ko yan at saka may kasamang music na at saka yung talagang live audio. Kasi pag tinanggal mo yung music, matatanggal yung live audio yung mga tao na sumisigaw. Grabe po, nakakakilabot po ito si ano. Meron po itong gift, itong alin na to. Oh, alam mo, may gift ito si Kitty kaya naku, kinakabahan na ho yan si Sanjo. Ay, si Sandro pala, si Sandro. Oh. Kasi sino boboto mo, si Kitty o si Sandro? Kita mo naman, yung puso ni Kitty, kitang-kita mo eh. Si Sandro, wala. Parang, ewan ko. Parang yung mga nagpupunta sa club. Sa bagay, New Yorker ang kanilang nanay. Kaya, Kitty, mag-ingat ka. Ikaw na susunod. Lalabas na mga video scandal mo. Tulad ng pandaraya mo sa exam. Yung hindi mo nabura yung blackboard. Oh, bakit nakita niyang meron nakasulat sa blackboard? Bakit di niya binura? Kita mo na, ayaw niya sa kalinisan. Yan yung mga bintang ng mga demonyo sa Duterte. Lahat na lang kasalanan ng mga Duterte. Ito din si lalong-lalo na si Aling Claire. Wala akong nakita yan kung hindi ang mga Duterte. Yan, lahat ng kasalanan ng Duterte. Sila na nakaupo, kasalanan pa rin ni Duterte. Alam mo, style na yan, style nung panahon ng mga dilaw yan eh. O, di ba? Sino sinisi nila? Sila Gloria, paulit-ulit. Hindi ko sinasabing walang mali si Gloria. Ang sinasabi lang natin, ikaw na nakaupo. Huwag mo nang sisihin yung nakaraan. Kaya alam mo, iyan isa sa mga nagustuhan kay Yorme. Kasi kay Yorme, yun din ang lagi niya sinasabi. Huwag na nating pag-usapan. Sabi niya nga di ba nung naging mayor siya, parang yung iba gusto pang sisihin yung mga nakaraang mayor. Sinasabi niya, wag na nating pag-usapan yan. Ako na ang mayor. So ako na aayos. Hindi na natin dapat yan ibinibintang doon sa mga nakaraan. Ayusin na lang natin. Ikaw na mayor, ikaw na binoto eh. Ikaw na mag-ayos ng Maynila. Kaya ganun ang ginawa niya. Kaya nga ngayon naiinis siya kasi etong si Lacuna, etong si Hani Lacuna, yung mayor ngayon, sinisisi si Isko. Diba? Ikaw, kaya ka nga binoto ng tao para solusyonan mo kung ano man ang problema ng mga nakaraan. Ganyan din ang ginagawa ngayon ng Marcos administration sa pamamagitan ni Aling Claire. Sisihin ang nakaraang administrasyon. Diba? Kaya ka nga naging presidente. Yung amo mo kaya nga naging presidente para ayusin ang Pilipinas. Pero ano ginagawa nyo? Sinisisi nyo lang yung gobyerno nung nakaraan. Wala talaga, mahinang nilalang. Ganito na lang. O, kayong Aling Claire, bumaba na lang kayong lahat. Sige na. O, mag-take over na si VP Sara Duterte at yung mga kaalyado niya. Ayusin natin ang Pilipinas. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Wala nang sisihan, ayusin na lang natin. Kaya alam mo, ako perfect yung slogan ni Pastor Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Tama. Gumulo kasi talaga eh. Crime. Alam mo, ako bago ako gumawa ng video, nanonood ako. Yung balita, mula simula hanggang ending, puro crime. Walang politika. Puro crime. Okay? As in, pinanonood ko itong latest na balita. Hindi itong pinagkuhanan na to kasi ito medyo delay na ng 2 days eh. Yung pinaka-latest na balita, puro crime. Sabi ko nga, pambihira naman Talagang wala na. Wala na ang Pilipinas, dumadaos-dus na. Kaya tama talaga yung slogan ni Pastor Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Ayusin natin. Tanong ko sa inyo, don't tell me hindi kayo naguguluhan sa Pilipinas ngayon. Don't tell me you are satisfied with the unemployment rate. You are satisfied with the service of PhilHealth. You are satisfied with the service of SSS, GSIS. You are satisfied with the service of the government.
If you are, sabi ko nga, simple-simple, huwag na natin pahirapan. Sinong pipiliin mo? Ang Team Marcos o Team Duterte sa 2025? Simple lang. Kung sa tingin mo walang problema ngayon sa Pilipinas, everything is okay and everything is going good, di ba? Better, umaayos, sige, iboto mo ang Team Marcos. Pero kung sa tingin mo, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, lalong lumala, lalong as in, bumagsak mula nung galing kay Pangulong Duterte at gusto mong ibalik yung katulad ng pamamahala nung panahon ni Pangulong Duterte, iboto mo ang Team Duterte sa Senado. Duterten ka na. Ganun lang kasimple. Yung mga undecided pa, simple lang. Gusto mo ngayon? Wala kang problema sa taas ng bilihin? Wala kang problema sa kahirapan? Wala kang problema sa peace and order? Iboto mo si Marcos, yung kanyang Senate, mga senador niya. Pero kung gusto mo yung panahon ni Pangulong Duterte, simple lang, iboto mo Duterte. Huwag na natin pahirapan. Then, kung gusto nyo mag-add, problema nyo na yan. Doon lang yan eh. Di ba po? Kasi ito, dito tayo magtatapos. Napakaganda ho ng balita na ito na kung saan tinumbok na ho ni VP Sara Duterte kung sino ang dapat managot sa nangyaring kidnapping kay Pangulong Duterte. Eto, tinumbok niya na. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi katulad nung kay Amy, puro paligoy-ligoy. Oo. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he Yeah. allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. And Sunday, meron Solidarity Mass there po for the PI. in schedule namin sa NBI. Sinulat nila, sa sapina nila is May 9 and May 16. And then nag-usap kami ng lawyers. Napag-usapan namin na May 9 pupunta para mag-oath doon sa counter affidavit. Okay. How confident are you? Given the limited time, tas hindi pa kayo nakaka-join mismo talaga sa mga candidates. You have your own lakad, PDT has its own. How confident are you po that you be able to have the Duterte? Well, as with any elections, hindi namin alam kung ano talaga yung results. But so far, kung basihan lang naman natin yung reception o pagtanggap ng mga tao sa mga senator candidates ng Duterte na PDP, okay naman. I think we have more than a majority support. But syempre, meron din kaming concerns sa diyaan at meron din kaming concerns sa yung vote buying kasi naririnig namin ngayon na yung mga local candidates ng administration ay meron daw mga tupad LAIX and AKAP budget na binamimigay. In fact, dito sa Zamboanga City, ang balibalita ay 4 times a day namimigay ng AKAP. Okay. Grabe, no? Ganong katindi. Kung pagbabasihan, tama si VP Sara dito eh. Kung pagbabasihan lang natin ay yung crowd reception, wala na. Talo na itong si Marcos. Talo na ho itong mga senador niya. Ang problema, dalawa. Dayaan sa eleksyon. Hindi natin alam kung sinong gagawa nun. Kung paano nila gagawin yon. Pero posible ho yan. Pangalawa, ay yung pong bilihang nagaganap po sa ground. Kasi alam nyo, yan yung bagay na nangyayari talaga eh. Masakit man isipin pero totoong nangyayari yan. At sabi nga niya dito eh, ang kwento nga nasa Zamboanga sila niyan eh, 4 na beses sa isang araw namimili ng boto. Eh mga kababayan, sa tingin ko talaga sinadya nilang humirap ang Pilipinas para yung 500 o 1,000 ay malaki na sa kababayan natin. Pero kung hindi ako nawawalan ng pananampalataya na etong mga kababayan natin, tinatanggap lang nila yan. Kayong mga kababayan natin na nakikinig
all around the world and the Philippines, if you're listening, accept the money because it is your money. It is taxpayers' money. It's not the money of this politician. Kunin nyo. But vote for Duterte. Hindi naman nila malalaman yan. Wala naman silang mata para tignan yung iboboto ninyo. Ipanalo nyo pa rin ang Duterte. Kasi unless yung 1,000 ninyo na ninakaw ng mga government official ay madagdagan. Mantakin mo ha. Yun yung AIX daw at saka yung AKAP. I think it was AKAP. Pag ginugel nyo yan, ang AKAP ay supposedly, lumabas sa balita to ay 5,000. Pero ang pinamimigay lang sa mga sortie ay 3,000. Meron pa nga dyan isa congressman na nagsabi, ginawa na naming 3,000. Mula sa 1,000, ginawa na namin 3,000 ang AKAP. May gano'n, may tarantadong congressman na nagsabi nun. Hindi ko na lang papangalanan kung sino. Nung ni-research ng mga Pilipino, magkano ba talaga ang AKAP? 5,000. Anak ng tutsang kalabaw. So dati, ang kinakat kong 4,000. Naawa kayo ngayon dahil kampanya, ang kinakat kong nyo 2,000. Kasi 3,000 na binibigay nyo, ang AKAP pala 5,000. So mantakin mo kung sakasakaling yung beneficiary niyan ay sabihin mo ng 100,000 na Pilipino doon sa lugar mo. Sa lugar mo lang, sa distrito mo, 100,000. Tapos ang kinakat mo ay 2,000. Imaginein mo. Hey Siri, how much is 100,000 times 2,000? 100,000 times 2,000 is 200 million. Mantakin mo mga kababayan, tuwan-tuwa ka dun sa 3,000 ibinibigay sa'yo. Tapos ang kinatkong nung congressman, 200 million. Abay, tarantado. Di ba? Binoto mo na siya. Pinaniwalaan mo na galing sa kanya yung tulong na yan. Kumita pa siya ng 200 million. Tanginan yan. Gago! No wonder gagawin mo ang lahat para sumipsip sa speaker para makakuha ka ng AKAP. Di ba? No wonder ibebenta mo kaluluwa mo. Kahit dati kang nakaganyan nakikipagpicture sa mga Duterte, nakaganyan ka, di ba? Duterte. Ngayon, yurakan mo talaga ang mga Duterte? Bakit to? Kasi nga, milyon ang kikitain mo. Actually, Ma'am Comelec mismo ang nagsabi, yung pinakarampat daw talaga ngayon ng form na ng vote buy is yung mga ayuda. AIX, Tupad. Wala kayong balak. Comelec na nagsabi niya na. About that sa mga ginagawa nila form of vote buy through that ayuda? Kakausapin namin yung partido ng PTB with regard to sa abuse ng AKAP at AIX. Pero ang unang-unang kasi nito ay binigyan sila ng exemption ng Comelec. Ang DSWD ay binigyan ng exemption sa mga ayuda programs nila. So, lumalabas na parang ang legal vote buy ang nangyayari. Alright. Ma'am, kahapon tinanong na namin kayo nito pero yung about pa rin doon sa ginawang political attack sa inyong family, any latest on that, ma'am? Lalo din sa pagpapile po ng complaint kay Congressman Colong. Kausapin na po siya. Hindi ko pa nakausap si Congressman Colong Duterte, pero as I said yesterday, masyadong klaro yung pattern ng administration na kapag meron silang kapalipakan ay inililihis nila ang issue at yung storya dugon sa papunta sa pag-atake sa kalaban nila sa politika. Alright. Ma'am, ngayon ba, like, percenta kayo na sure for the maybe may take? Ang daming klabo ng tao. You see that wherever you move. Yes, oo. Nakikita ko yung panawagan ng mga tao. At hindi ko lang yan nakita ngayon. Nakita ko din yan noong 2020. Nakita ko din yan noong 2019. Nandyan pa rin. Naiintindihan ko yung kagustuhan nila. Pero malapit naman na ang end of
March 2026. At yun yung binigay sa atin na deadline ng mga campaigners para mag-announce kung tatakbo ba talaga o hindi. Sorry for asking this, PP. Kung sa percentage, like how many % are you now inclined to run for the PBBM? Hindi ko talaga masagot yan. Subukan natin pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos naming mag-assess sa nangyari na eleksyon, na midterm elections, yung kampanya namin, yung ginagawa ng administration, yung rank mal vote buying through government programs. So, kailangan namin tignan at i-assess. Kasi, ang concern talaga natin ay kailangan kapag tumakbo, nanalo. Because otherwise, ma-frustrate yung gusto natin gawin para sa bayan. Ma'am, yung bang result ng election ngayong 2025, will it matter sa magiging decision niyo post by 2028? Ay, hindi naman. Oo. Pero, we need to think of a strategy para sa susunod na election. And ito, 2025 election na pinaka malapit na election sa 2028 na pwedeng pag-aralan. Alright. Ma'am, recently may mga napailan po ng reklamo si Senator Ivy. May mga secretaries, mga PNP officials, but you think meron pang mas mataas na dapat palabot dun sa nangyari po na pagkita po kay PRRD? Oo. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he Yo. allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So, hanggang siya dapat makasuko. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yon kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition, no? Yung pagkitap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng president. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung president natin na hindi na talaga din niya alam kung anong nangyayari sa bayan, which also shows a pattern as well from previous statements of the president, tulad na lang noong raid o occupation na PFP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari doon sa loob. At mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore. Okay, ma'am, the impeachment, the hearing on AJ. So ayan po, malinaw po ang sinasabi ni BP Sara Duterte dito, no? Napakaganda ng kanyang paliwanag niya ho dito. It's either, sabi nga imposibleng gumalaw yung mga departamento nang hindi alam ng Pangulo. So ibig sabihin, talaga may accountability ang presidente sa nangyaring pagkidnap sa ating dating Pangulong Duterte. May accountability siya dyan. Hindi pwedeng wala siyang alam at kumilos lang basta-basta yung departamento. And besides, inamin mismo nung tao niya na pinagplanuhan, di ba? Ni SILG Remulla. Pinagplanuhan nila kasama yung binanggit niya, si Gibo, si Anyo, ang Pangulo, si Marbil. Inamin niya lang mismo na talagang pinagplanuhan. Pero gayon pa man, kung sakasakaling ang palusot naman niya ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari, abay, pambihira. Yan po ay ka-impeach. Kasi ibig sabihin niya, inutil ka. Inutil ka sa mga nangyayari sa bayan mo. Bilang presidente, hindi pwede yan. Diba? That's a major sin. Presidente ka, hindi mo alam nangyayari sa bayan mo. Hindi mo alam ang kilos ng mga tao mo. Yung una pa lang, impeachable na ho yun eh. Diba? By allowing other countries to interfere with our justice system, by somehow mastermind that kind of act
by using your department heads, di ba? Yung pa lang po, isa na ho siyang ka-impeach. Mas lalo naman yung hindi mo alam, yung kabaligtaran nun. Yun, isa pong matindi po yun. Mantakin mo, hindi mo alam yung nangyayari sa'yo. Sa bayan mo. Anak ka ng wedding, ba't ka ba naging presidente? Dapat ka talaga ma-impeach kung ganun. Kaya nga kahit anong tingnan mong anggulo, walang lusot si Marcos dito. Diba? Walang lusot si Marcos dito. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, dapat talagang manangkot si Marcos dito. Hindi pwede yung ginagawa lang ni Thankful tayo. Again kasi ang daming humihirig dyan. Maging thankful na lang kayo kay Amy. Paulit-ulit na kaming naging thankful Anak kayo ng Ano ba gusto nyo thankful? Yung iboboto siya, ikakampanya siya. Pasensya na pero hindi kami yun Kung yung mga ibang vlogger na walang laman ng balita nila, walang laman yung kanilang live kung hindi pa ulit-ulit na si Amy, huwag nyo kaming itulad sa kanila. Ever since Amy na yan, alam ko naman, di ba sinabi ko na sa inyo yan noong una pa lang nung medyo lumayo lang ng konti si Amy, doon lang sila naging tahimik. Pero from the very core, Amy na huya mga yan. Sinabi ko na sa inyo yan noon pa. Inaaway nyo rin ako dyan. O ngayon, napapatunayan ko sa inyo na Amy vlogger sa mga yan. Ngayon, sasabihin ninyo, ba't di na lang kayo magpasalamat? Kasi nga, meron namang naitulong. Oo nga, salamat. Salamat. Ano gusto mo? Alayan ko pa ng bulaklak. Ilang beses ko nang pinasalamatan si Amy. Pero hindi nyo ako pwedeng pilitin at ang mga ibang Duterte, solid Duterte supporter at yung hindi na magpapabudol na mga Duterte supporter, huwag niyong pilitin na iboto si Amy. Thankful sila sa ginawa, pero kulang. Yun na nga yun Kahit pagbalik-baliktarin mo, kulang ang ginawa ni Amy. Dapat sundan niya yan at sisihin niya rin yung kapatid niya. Kasi sabi nung iba, hindi naman madedemanda yung kapatid niya kasi nga may immunity yun dahil presidente yun. But calling out her brother means so much. Hindi mo kailangan na idemanda sa ombudsman dahil hindi nga naman siya kakademanda doon. Diba? Dahil may immunity siya. Pero calling out yung kapatid niya by saying, ang problema kesa na kino-call out niya yung kapatid niya, paulit-ulit niya pang inililigtas. Paulit-ulit niya pang sinasabi yung ading ko walang alam yan. Yung ading ko parang inosente dating yan. Paulit-ulit niya yan So ibig sabihin, wala siya. Itong ginagawa na to, ay sabi nga ni Ma'am Hanilet, paek-ek na lang. Paek-ek na lang kasi nga, dumadaos-dus na siya sa kanyang political career. Survivor na lang ginagawa niyan. Kasi nga, hindi na mananalo yan, kaya kailangan niya mag-survive. Tapos, on the works, todo-todo, yung mga Amy vloggers. Ito na lang. Tanungin ko na lang kayo mga kababayan. Yung mga nanunood dito, kayo po ba ay magpapabudol pa dito kay Amy? Sige nga ho. Gusto ko lang malaman, yung mga followers ko, yung mga legit, solid banateros, kayo po ba ay magpapabudol pa kay Amy? O una-una hindi naman talaga kayo nabudol ng mga Marcos? O kung nabudol man kayo ng mga Marcos, hindi na yun uulitin ang pagkabudol kay Amy. No to Marcos, no to any Marcos o no to any Romualdez. Sige nga ho. O ilagay nyo dyan gusto ko iboto si Amy kasi sabi ng mga Amy vloggers napaniwala kami. Kayo po. Kayo kasi basta ako. Sabi ni Pangulong Duterte lang tayo. Duterte lang tayo. Kalimutan na natin siya kung hindi nyo iboboto yung Duterte. Kaya yung isang tarantadong nasa Facebook na paulit-ulit niyang ina-Amy nung bumalag si Jimmy Bondoc, kinancel niya si Jimmy Bondoc. Hindi yan Duterte supporter. Hindi Duterte supporter yan. Dahil walang Duterte supporter na magka-cancel ng Duterte. Tandaan niyo yan. Walang tunay na Duterte supporter na magka-cancel ng 1 to 10. Kasi nga, sabi ni tatay yan kalimutan nyo na ako.
kung hindi nyo dadalhin at boboto ang Duterte. Yun lang po mga kababayan. Oh, maraming salamat po sa susunod na video. Ciao. May ganun. Ciao. Subscribe po kayo ha. Follow po kayo ha kung maaari. At saka pwede favor na rin. Mas maganda siguro i-share nyo na rin. Follow din po kayo sa aking TikTok account Banatbay. Sa aking Facebook account Banatbay 2.0. So i-follow nyo po yan. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again. God bless the Philippines. Bye.